Panginoon. Maari po ba nating batiin ang ating mga katabi? Nagagalak po ba tayo na muling dumako sa lugar na ito upang papurihan at itaas ang pangalan ng ating Panginoon? Amen! Bigyan nga po natin ng isang malakas at masigabong palakpakan ng ating Panginoon. Tunay nga na si Jesus ay sapat na sa ating buhay. Jesus is all we have and Jesus is enough. Everything we need ay makikita natin sa ating Panginoon. Kaya praise God, for God is enough for me and you. Church, this afternoon, let's sing with whole hearts, declaring the goodness and greatness of our God. Christ is my reward and all of my devotion. No, there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Come on, we sing. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need. Christ, my all in all, my joy and my salvation. And this hope will never fail, and heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. And everything I need, decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back.
Hallelujah, Lord. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy, Panginoon, na nagpapasalamat kami sa maghapon, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sa kalakasan na patuloy mong dinadaloy sa amin. Sa hapong ito, patuloy kaming nagpapakumbaba, nagpapalinis sa aming mga puso, upang sa aming pagsamba ay maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad at malayang-malaya na kaming maranasan ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian sa hapong ito. Dalangin namin, samahan kami ng Santong Espiritong Banal sa aming kalagitnaan, mula simula hanggang matapos, patuloy na pakapuspusin mo ang bawat isa sa amin na naririto, maging sa aming pagkikinig ng iyong mga salita. Buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga puso, upang maunawaan namin anuman ang kapahayagan mo sa hapong ito. Salamat, Panginoon. Patuloy namin tinataas din ang magpapahayag ng iyong banal na salita ang aming Pastor Peter Obiena. Bigyan mo siya ng karunungan, kalakasan, itago sa iyong krus, upang sa kanyang pagpapahayag, Panginoon, ng iyong banal na salita ay makita at maayos niyang i-deliver, Panginoon, ang lahat ng iyong banal na salita sa hapong ito. Salamat, Panginoon. Cover lagi ng iyong blood of Jesus, Panginoon, sa hapong ito. Maging patuloy, Panginoon, na sinasawatan namin ang gawa ng kaaway, espiritu ng mga disturbances, out in Jesus' name. Kapaguran, out in Jesus' name. Walang pagpapasakop, out in Jesus' name. In Jesus' name. Sapagkat ikaw, Satan, ay defeated na 2,000 years ago. Patuloy, Panginoon, sa hapong ito ay naangkin na namin ang katagumpayan, signs and wonder and miracle after preaching your word. You will declare your kingship, your lordship, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa namin ibinabalik ang mataas papuri, pagdakilat, pasasalamat. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Tunay nga na si Jesus ay sapat na at higit pa sa ating buhay. Patuloy po nating bigyan ng papuri ang ating Panginoon. Tayo po ay magalak at patuloy na mag-alay ng awit sa ating Panginoon. Let's sing, God is great! All creations cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. Palakpak po natin ating makawan. All creations give you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Yeah, God is great and His praise fills the earth, fills the heaven, and your name will be praised through all the world. God is great. God is great. Sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Oh, to you, oh God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, that all may hear and all may sing. God is great, God is great, and His praise fills the earth, fills the heaven, and your name will be praised through all the world.
the whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. Holy is the Lord. The whole earth sings. The whole earth sings. God is great and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name. Minsan pa, God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name. 'Cause we're living for the glory of Your name. 'Cause we're living for the glory of Your name. The glory of Your name. Panginoon, pinasasalamatan po namin kayo sa inyong presensya sa amin ngayon. Panginoon, we bring our hearts to you and asking to minister through your Holy Spirit, Panginoon. As we sing your greatness and goodness over our life, O God, patuloy kang kumilos, Panginoon, at iparanas mo sa amin ang inyong presensya, O God. Come on, church. Let's sing this song. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but now forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, how I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, facing up to broken to You take our failures, you take our weakness, you set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Amazing
that save a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Feel welcome to do what you want. You're always speaking love. You were quiet and mighty, oh Lord. And amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Come on, let's sing your praise. Praise you. You were good. You were mighty. Lakas na palakpak. Huwag ho nating titipirin ang Diyos kapag sa Diyos tayo po ay nagbibigay. Dapat yung pinaka-the best na palakpak, pinaka-the best na pagsamba ang ating ibinibigay sa ating Diyos na buhay. Sa gabi pong ito ay, sa hapong ito ay makibukas po tayo sa aklat po ng Genesis chapter 32. Beginning verse 1 to 32. Babasahin ko po siya sa Tagalog. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos, kaya tinawag niyang Mahanaim ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo, matagal akong nanirahan sa Tiyo Laban at ngayon lamang ako uwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo na tayo. Pagbalik ng mga sugo, sinabi nila,
nakausap po namin si Esau at ngayon po'y nasa daan na siya at may kasamang 400 lalaki upang salubungin kayo. Natakot si Jacob at lubhang nabahala. Kaya't pinagdalawan niyang pangkat ang kanyang mga tauhan, pati mga hayop, upang kung salakayin sila ni Esau, ang isang pangkat ay makakatakas. At nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Hindi po ako karapat-dapat sa lahat ng kagandahang loob ninyo sa akin. Nang tumawid na ako sa Hordan, wala akong dala kundi tungkod. Ngunit ngayon sa aking pagbabalik, 2 pangkat na ang aking kasama. Iligtas ninyo ako sa kamay ng aking kapatid na si Esau. Nangangamba po akong sa pagkikita namin, patayin niya kami, pati mga babae at mga bata. Nangako kayong hindi ninyo ako pababayaan. Sinabi ninyong pararamihin ninyo ang aking lahi, sindami ng mga buhangin sa dagat. Kinabukasan si Jacob ay naghanda ng regalo para kay Esau. Pumili siya ng 20 barako at 200 inahing kambing, 200 inahing tupa, at 20 barako, 30 kasang kamelyo na may mga anak, 40 inahing baka, at 10 toro, at 20 inahing asno, at 10 lalaking asno. Bawat kawan ay ipinagkatiwala niya sa isang alipin. Sinabi niya sa kanila, mauna kayo sa akin, ngunit huwag kayong magsasabay-sabay. Lagyan ninyo ng pagitan ng bawat kawan. Sinabi niya sa naunang alipin, kung masalubong mo ang aking kapatid at tanungin ka, sino ang iyong Panginoon? Saan ka pupunta? Kaninong mga hayop ito? Sabihin mong ito po'y galing sa inyong lingkod na si Jacob. Regalo po niya ito sa Panginoon niyang si Esau. Sabihin mo rin kasunod na ninyo ako. Ganito rin ang iniutos niya sa pangalawa, pangatlo, at sa lahat ng aliping kasama ng kawan. Ipinasabi rin niya sa mga ito na siya kasunod nila. Iniisip ni Jacob na sa ganitong paraay patatawarin siya ni Esau. Kung sila'y magtagpo, dahil sa mga regalong padala niya, ang mga regalong ito'y nauna sa kanya, nagpahinga muna siya sa kanyang kampo ng gabing iyon. Nang gabi ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog ng Jabok ang 2 niyang asawa, 11 anak, at 2 asawang lingkod. Pagkatapos, maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang sa magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan, wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano namang pangalan ninyo? Tanong ni Jacob, bakit gusto mo pang malaman? Sagot naman ng lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako. At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ngayon po ay nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Diyos na pinamagatang struggling
faith o nababagabag na pananampalataya. Yan. Faith versus fear. Marami po bang struggle dito? Taas ang kamay ng mga struggle. Yan. Tayo po ba ay nakikipagbaka sa buhay na ito? Bagamat tayo po ay mga mananampalataya, subalit makikita natin na tayo ay patuloy na pinapaalalahanan sa pamamagitan ng buhay ni Jacob. At si Jacob ay patuloy na nagkaroon ng bagabag sa kanyang puso. Bagamat ang Diyos ay nangako sa kanya sa Genesis chapter 31. Tingnan niyo, Genesis chapter 31 na sinabi ng Diyos sa kanya. Sa verse 3, kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. So, dito ay sinabi ng Diyos kay Jacob na bumalik na siya doon sa kanyang pinanggalingan. Sa lugar ng kanyang tatay na kung saan ito ang lugar na sinilangan niya. Kaya nga, maliwanag na ang Diyos mismo ang nagsabi kay Jacob. Subalit ang problema, babalik siya. Siya ay nagkakaroon ng pangamba. Kaya nga dito makikita natin yung ating subtitle, Faith versus Fear. At kung titignan natin, ano po bang sinasabi ng faith? Ang pananampalataya ay sinasabi ng Hebrew chapter 11 verse 1. Ito ay katibayan ng mga bagay na hindi natin nakikita, pero nagtitiwala tayo sa Diyos na hindi pa natin nakikita, na nangako siya na ito ay mangyayari sa ating mga buhay. Kaya ito yung pananampalataya. At sa modern usage ng pananampalataya, the idea is trust and commitment. Na merong pagtitiwala at commitment sa Diyos na nangako sa ating mga buhay. Kinakailangan ka magtiwala. Kinakailangan mong i-commit ang iyong buhay sa Diyos upang patuloy nating panghawakan yung mga pangako na sinabi niya. Katulad ni Jacob, nang sabihin ng Diyos sa kanya, umuwi ka na, bumalik ka na. Kasi struggle na siya kay Laban eh. Ginugulo na siya ng kanyang tiyo Laban at mga pinsan na sinasabi ng kanyang mga pinsan, ng kanyang mga kamag-anak doon sa tiyo Laban niya na ninanakaw ang lahat ng mga ari-arian niya. Ari-arian ng tito Laban niya. Kaya nga doon, mapapansin natin, sa buhay ni Jacob ay kailangan nating may pakita yung pananampalataya na kung saan ang Diyos ay kailangan natin bigyan lugod. Kaya sumunod si Jacob at sa kanyang pagsunod ay mapapansin natin, bigyan po natin ng, tingnan natin yung tatlong bagay na matututunan natin kay Jacob na sa kanyang buhay ay patuloy na nag-i-struggle dahil sa ganitong kalagayan niya. So marahil tayo ay marami ding mga struggle katulad ni Jacob. So merong tatlong bagay na gusto kong makita natin. Ano itong tatlong struggle ni Jacob? Yung kanyang past. Nakaraan. Pangalawa, yung kanyang tao, people. Pangatlo,
yung present. Paano niya gagawin ang mga bagay na dapat gawin niya sa kasalukuyan. Ngayon, tignan natin, 3 P na matututunan natin sa ginawa ni Jacob upang mapagtagumpayan niya, mapaglabanan niya yung takot at bagabag sa kanyang puso. Hindi ko alam kung ano ang mga struggle natin sa mga kanya-kanyang mga sarili natin, pero ito yung dapat nating gawin. Una, prepare yourself. Kailangan nating i-prepare yung ating mga sarili na kung saan tayo ay merong mga nakaraan. Katulad ni Jacob. Ano ang nakaraan niya? Ang nakaraan niya ay nung dinaya niya ang kanyang kapatid o kuya Esau, na inagaw niya yung birthright sa pamamagitan ng isang mangkok kasama ang kanyang nanay. So dinaya nila at ang kanyang tatay na si Isaac na nagpanggap siya na siya si Esau. Kaya nga nung si Esau na ang haharap sa kanyang tatay, wala na siyang tinanggap na pagpapala mula sa kanyang tatay. Kaya nga dito, yung past, nakaraan. Ano po ba ang mga nakaraan natin na patuloy na bumabagabag sa atin at hindi tayo makapagpatuloy doon sa ating mga personal na buhay na talagang ang pananampalataya natin ay magpatuloy. Kaya nga, prepare yourself. Paano natin ipiprepare yung ating mga sarili? Sinasabi na kung saan maihahanda natin yung ating mga sarili. Una, kailangan natin i-prepare yung kaisipan natin. Prepare your mind. Prepare your emotion. Prepare your physical and especially prepare your spiritual. Ito ang pinakamahalaga sa lahat na may handa natin ang ating mga sarili upang patuloy na harapin ang lahat ng mga struggle natin sa buhay. Marami ho tayong mga struggle. Minsan, kung titignan natin na nakangiti ka pero kaloob-looban mo, hindi na pala nakangiti. Tingnan nyo ngayon katabi nyo kung nakangiti pa yan. Yan. Ha? Nakangiti. Tignan nyo yung mata. Sa mata mo mababasa na kung saan kung talagang nakangiti ang isang tao. Amen po ba? Kaya nga, paano natin ihahanda ang ating mga sarili sa ating, tingnan po ninyo sa chapter 32, verses 3, ay si Esau ay nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Jacob ay nagpadala ng sugo sa kanyang kapatid na si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod mo, matagal akong nanirahan sa tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. So verse 5, marami akong mga baka, asno, tupa, kambing at mga alipin. Pinauna ko ang mga sugong ito upang ipakiusap sa iyo na magkasundo tayo. So tingnan nyo, he is preparing himself. Kasi alam niyang papatayin siya ng kanyang kuyang si Esau dahil sa ginawa niya sa mga nakaraan. Subalit makikita po natin dito sa kanyang pagpe-prepare ng kanyang sarili, maging sa bawat isa po sa atin, kailangan tayong maganda, lalong-lalo na sa spiritual. Sapagkat we do not wrestle against men, for we wrestle against principalities, wickedness in the high places. Sa Ephesians chapter 6 ay makikita natin kung saan po tayo nakikipagdigma. Sabi rito, kaya't maging handa kayo sa verse 14. Tingnan muna natin sa verse 13. 11.
So gamitin nyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Take note hindi tao ang kalaban natin ay dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikilaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. So, tingnan ninyo, kailangan nating isuot yung sandata ng pakikipagdigma. Mga kapatid, araw-araw po yan. Amen po ba? Araw-araw. Kailangan tayong magsuot ng ating mga sandata. Prepare yourself. Huwag tayong maging kampante. Anytime, sasalakayin ka ng kaaway. Amen po ba? Yung saglit na ikaw ay mawaglit doon sa presensya ng Panginoon dahil ikaw ay masyadong naging abala sa maraming bagay. Alam niyo po ba na dito makakapasok ang kaaway? Nakakapasok ang kaaway. Maging yung ating mga physical na katawan, kapag sobrang pagod na yan at wala ka ng panalangin, pumapasok ang kaaway dyan. Maraming pwedeng maging dahilan ang kaaway kapag hindi tayo naging handa. So we need to prepare ourselves. Tingnan natin sa verse 14. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan. Mga kapatid, ang katotohanan ay nandito po sa salita ng Diyos. Sabi ng John chapter 8, verse 32, if you know the truth, and the truth will set you free. Sa verse 31 ay makikita rin natin, ano sinasabi diyan? Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga ay tunay na mga alagad ko. So kapag tayo ay mga tunay na alagad, we are prepared. And we have always the Word. Yung katotohanan. Na sinasabi ni Christ, I am the truth. Si Kristo ang katotohanan. Kaya nga, let us always prepare ourselves. At paano natin iahanda yung ating mga sarili? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay dapat lagi nating dala-dala. Kasi ito po yung sandata natin. So paano natin gagawin na i-prepare yung sarili natin? Merong 5 bagay na para tayo ay maghanda sa pamamagitan ng sarili natin. Read, study, meditate, memorize, then, basahin po natin. Yan po yung 5 salita ng Diyos. Napatutunayang tayo tunay na mga alagad ng Diyos kapag tayo ay, when we apply it. Amen po ba? So kailangan lagi tayong prepare pagdating po dito. Kaya nga, ito ay sinasabi, si Jacob, nung malaman niya na siya ay uuwi na talaga at pinauuwi na siya ng Diyos, talagang ang dami niyang inihanda. He prepared himself. Biro mo, 2 pangkat ang ginawa niya. Kung sakaling salakayin sila, yung isa, meron pang isa na makakatakbo. So ganito inihanda ni Jacob yung kanyang sarili. Kaya nga tayo, kung tayo ay nag-iipon ng kayamanan, huwag mong ilagay sa isang basket ang iyong kayamanan. Di ba? Yung halimbawa, itlog. Pag ang itlog ay nilagay mo sa isang basket, pag nabasag yan, lahat yun, basag. Pero pag hinati mo sa 2, mabagsak mo yung isa, meron ka pang isang basket.
Kaya nga ito ay merong tinatawag na wisdom. So we need to prepare. Pangalawa, pray to God. Sa Genesis chapter 32 verse 9 ay si Jacob ay nanalangin sa Diyos. At sa kanyang pananalangin ay inusal niya kung ano yung pangako ng Diyos. Sabi niya, then Jacob, at nanalangin si Jacob, Diyos ni Abraham at ni Isaac, tulungan po ninyo ako. Sinabi po ninyong ako'y bumalik sa aming lupain at mga kamag-anak at hindi ninyo ako pababayaan. Tingnan po ninyo yung kanyang ginawa. Magkatapos siyang maghanda, personal, siya po ay nanalangin sa Diyos. Sa verse 9 ay sinabi niya yung sinabi ng Diyos sa Genesis 31 verse 3. Ano yung sinasabi sa Genesis 31 verse 3? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, bumalik ka na. Magbalik ka na sa lupain ng iyong mga magulang at mga kamag-anak at sasamahan kita. Mga kapatid, when we are struggling, kapag tayo ay nag-struggle sa ating mga pananampalataya, kailangan tayong manalangin sa Diyos. Bakit? Kasi ito yung pinakamagandang preparasyon na dapat nating gawin. Katulad ng sinasabi ano ang sabi ng Ephesians chapter 6 verse 16, I think. Tingnan mo nga yung pananalangin. Verse 19. Yan. Mahalaga ang pananalangin sapagkat kung tayo ay mananalangin sa ating Panginoon ay we are preparing our spiritual path. And even yung spiritual atmosphere kapag ka ang mga lingkod ng Diyos ay nananalangin. Mahalaga po ito. Kaya subukan ninyong huwag manalangin. Sabi niya, one day without prayer makes you 1 week. Anong ibig sabihin nun? One day without prayer makes you 1 week. Hindi siya W-E-E-K. W-E-K. W-E-A-K. Yan. Makes you 1 week. Tingnan nyo. Pakita mo. One day without prayer makes you 1 week. Isang araw ka lang hindi manalangin, ikaw ay manghihina. Pakita mo nga, one day without prayer makes you 1 week. So, ano yung sinasabi at itinuro ng ating Panginoon sa kanyang salita? Sa Matthew chapter 7, verse 7, na sinasabi ron, ask, seek, and knock. Kapag ikaw ay humingi sa Panginoon, ito ay sinasabi ng Panginoon na kumatok ka, humanap ka, at humingi ka sa Diyos. At ito ay mangyayari sa ating buhay. Kaya nga, itinuro din ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad kung paano manalangin. Di ba? Ano yung tinuro ng Panginoon? Ganito kayo manalangin, sabi ng Panginoon. Aba, Ginoong Maria, yung bang tinuro ng Panginoon? Hindi. Ang turo ng Panginoon ay, Ama namin, sumasalangit ka. Pero gusto ko pong makita po natin itong salitang facts. Yung facts, ito ay katotohanan.
Katotohanan, kapag tayo ay nanalangin, facts, kailangan meron kang pananampalataya. Amen po ba? Manampalataya ka sa Diyos na iyong sinasamba, idinadalangin. So kailangan nating sambahin ang Diyos, tayo ay humingi ng tawad at magpasalamat at saka tayo humingi sa Kanya. Kapag hindi natin ginawa ito, hindi natin makukuha yung ating mga panalangin. Sapagkat ito yung itinuro ng Diyos na dapat meron tayo sa pananalangin natin. Facts. Let us apply this in prayer. So meron kang pananampalataya. Kapag wala kang pananampalataya, ang hirap mong isakatuparan iyan. Kaya dapat kalakip ng ating pananalangin ay pananampalataya sa Diyos na pinaniniwalaan natin. Kaya nga, mas lalo tayong magbigay ng pananalangin sa Diyos. Amen po ba? Spend more time sa ating Panginoon kapag tayo po ay patuloy na nananalangin sa Kanya. Okay. Tingnan po ninyo. Ano po ba ang mapapala natin kapag ka ikaw ay nananalangin sa Diyos? Alam niyo, kagabi, pagod na pagod akong nag-drive papuntang pagsanghan. Sa mga nakarang araw, parang kulang na kulang sa tulog. Tapos dire-diretso, nagbiyahe nung pagsanghan. Kagabi, habang nagda-drive po ako, I pray and I worship God. At habang sumasamba ako sa Panginoon, naramdaman ko yung presensya ng Panginoon. Umalis kami doon ng 8:40. Nakarating kami rito ay, 8:40. Nakarating kami rito sa Manila ay 10:14. 10:14. So tuloy-tuloy yung biyahe namin, walang hinto yun. Dire-diretso yun. Kaya yung physical na katawan ko ay hindi ko naramdaman na napagod ako kagabi. Tuloy-tuloy na tumakbo yung sasakyan. Alam nyo ba kapag tayo ay, when we worship God, when we pray in worship, habang ikaw ay sumasamba sa Panginoon, you adore God. You worship God. Worship is also a sign of prayer. Habang umaawit ka sa Panginoon, nakikipag-usap ka sa Diyos at inuusal mo kung sino ang Diyos sa buhay natin. Mararamdaman natin yung kagalakan sa puso natin. Sabay namin kagabi, puro mga truck, ang lalaki. Kaliwat kanan yan, harap likod. Puro truck yun. Pero talagang tuloy-tuloy. Ang sarap ng biyahe kagabi. Kasi bakit? In the presence of God, there is fullness of joy. Dahil naramdaman ko yung presensya ng Panginoon habang ako ay nagdadrive, yung lakas. Kaya totoo yung sinasabi ng Bible. Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Lumalakas po tayo. Totoo po yan. Nagiging malakas yung ating mga pisikal na katawan kapag tayo po ay patuloy na sumasamba sa Panginoon. Kaya put our self into prayer, more prayer, spend more time in prayer. Amen po ba? Huwag nating hayaan na maging busy po tayo sa ating mga sarili. Katulad ni Marta at ni Maria, nung naging abala si Marta, bagamat si Marta sa Mark chapter 10 ay makikita natin na naging abala si Marta. Nagsabi siya kay Jesus, sabi niya, Panginoon, sabihan mo nga si Maria, natulungan naman ako rito sa paghahanda ng pagkain natin na kakainin natin sa gawain. Alam niyo ba na bagamat ito ay nasa gawain, pero si Marta, yung kanyang focus ay nawala na sa Diyos. Bakit? Sapagkat gusto ng Panginoon, we need to spend more time sa pakikinig sa Kanya. Spend more time in quiet time na ikaw ay nananahimik sa presensya ng Diyos. At sabi ng Panginoon kay Marta, 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 mukhang balisang-balisa ka.
at nakalimutan mo yung pinakamahalagang bagay. Sabi niya, si Maria, pinili niya ang pinakamahalagang bagay at yan ay hindi mawawala sa kanya. Alam niyo po ba yung kwento na yan? Mahabang panahon na. At ito pa rin ay nakasulat at naikukwento pa rin hanggang sa panahon natin. Kaya hindi nawala kay Maria yung bagay na pinili niya. He spent more time, nandun siya sa paanan ng Diyos, nakikinig sa pagsasalita ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, sa bawat isa po sa atin, alam nyo, it is more blessed. It is more blessed to spend time sa ating Panginoon in prayer. Kasi prayer is the most powerful weapon na kung saan hindi ka kayang tibagin ng kaaway. Amen po ba? Ang isang Kristiyanong nananalangin, palaging nananalangin is a powerful Christian. Sabi ng matagal ko nang naririnig yan yung a prayerful Christian is a powerful Christian. Bakit? Habang ikaw ay nasa presensya ng Panginoon na nananalangin, yung presence ng Lord, yung kaningningan ng Panginoon ay sumasa iyo. And the weapons of the enemy cannot prevail. Hindi siya makakapasok. Kaya nga sinabi ni Christ, sabi niya magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo matukso ng kaaway. Tingnan niyo, hindi niya sinabing magpuyat kayo sa social media. Pero sinabi ng Panginoon, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Tandaan natin, maraming tukso. Kapag ikaw mahina physical, ang daming tukso diyan. Diba? Physically, kapag ka mahina ang katawan natin, ang daming tukso. Pero once na tayo ay malakas physically, we are prepared, lalong-lalo na spiritually, ay hindi makakaisa ang kaaway dyan. Kaya nga sa bawat isa po sa atin, kailangan nating i-prepare yung sarili natin. Kaya tayo ng mga nagmi-minister sa Panginoon, Sabado pa lang magpahinga na tayo. At lagi ko rin sinasabi, before 10, dapat patulog ka na. Huwag kang lalampas ng 10 o'clock. Kasi pag lumampas ka ng 10 o'clock, yung healing process natin sa katawan, sabi ni Doc Ato ito, na yung healing process ay nasa 10 o'clock hanggang 4. Pag lumampas yan, naging 10:30, 11 o'clock, wala nang process ng healing yon. Tingnan nyo, mapapansin nyo, latang-lata ka na. At doon, kapag latang-lata ka, hindi ka makapanalangin ng tama. Kaya nga dapat meron tayong tinatawag na presence of mind. At magiging presence of mind yan pagka relax yung ating katawan. Kaya dapat relax din po tayo. Amen po ba? Kapag tayo ay patuloy na sasamba sa Panginoon, huwag nating pagurin yung katawan natin. Kaya tignan ninyo, sa Bible, ang Diyos nagturo siya, 6 na araw magtrabaho ka, sabi ng scripture. Yung 7 araw, ihanda mo yan. Kaya yung mga Sabadista, lahat ng kanilang gagawin, Friday pa lang. Mula linggo hanggang Biyernes, tatapusin nila lahat ng kanilang gagawin. Pagdating ng Sabado, maghapon po sila. Ganun ang kanilang ginagawa. At yun ang sinasabi ng Scripture. Sa atin, dahil Sunday yung ating pagsamba sa Panginoon, we need to prepare ourselves. Kaya nga, saan tayo magbababad? Magbabad ka sa panalangin. Kaya tayo pong lahat, I encourage us na lalo tayong magbabad sa panalangin. Para pagdating natin sa pagsamba natin sa church, ay hindi tayo hirap. Alam niyo ba kung bakit minsan hirap tayong makasamba sa Panginoon? Kasi nararamdaman natin yung katawan natin na pagod. Pagod. Hindi natin maibigay yung pinaka-the best na pagsamba sa Panginoon kasi ang nararamdaman natin ay yung mga physical na katawan natin. Kaya, totoo po yan. Kailangan meron ding physical rest. At sinabi ng Panginoon yan, Matthew 11:28.
Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba sa inyong mga pasanin at kayo pagpapahingahin ko. Paano tayo magpapahinga? Rest in the Lord. Amen po ba? Because the resting place na makukuha natin, pumasok ka dun sa kanyang presensya. Lord, ako po ay lumalapit sa iyo. Di ba? Kapag pumasok tayo dun sa presensya ng Panginoon na tayo'y nananalangin, you will find rest sa ating mga kaluluwa. Pangatlo, tingnan niyo bakit ko sinasabi dito? Kasi nung manalangin si Jacob, sa kanyang pananalangin ay sinabi niya, pinaalala niya yung mga pangako ng Diyos. At dito, makikita natin yung kanyang pagpapaalala. Kaya nga pagdating doon sa kanyang pakikipagbuno nung madaling araw sa isang lalaki, tingnan ninyo, si Jacob ay nakipagbuno. Sa kanyang pakikipagbuno, hindi niya pinayagang hindi siya pagpalain. Sa ating pong pananalangin, tumitigil ka ba agad pagka ikaw ay hindi mo maranasan yung presensya? May pagkakataon kapag ikaw ay nananalangin parang, Lord, hindi ko maramdaman. Have you experienced that? Na parang ang layo. Habang nananalangin ka, hindi, parang walang nakikinig sa'yo. Pero we need to wrestle with God. Katulad nito, nang si Jacob ay talagang nakipagbuno siya, hindi niya hinayaang makaalis yung lalaki, kundi bago niya ito binitawan, ay patuloy na hiningi muna niya yung pagpapala. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, hindi mo kaagad-agad bibitawan yung iyong pananampalataya. When you are struggle, makipagbuno tayo. Sa pananalangin, let us continue to seek God. Lord, I need you. Alam niyo ba yung awit na, Oh Lord, I need you. Oh Lord, I receive you. Here in my heart, here in my soul, take complete control. Mga kapatid, let us continue to pray na tayo ay nakikipagbuno. Matatandaan ninyo yung isang babaeng na pabalik-balik doon sa hukom, na hindi niya tinigilan yung hukom hanggat hindi binibigay sa kanya yung katugunan. Ganun dapat tayo sa pananalangin sa Panginoon. Ganun dapat tayo sa pananampalataya natin. When we put our trust to the Lord, hindi ka kagad bibitiw. Amen po ba? Yung babae na talagang hindi niya tinantanan Kailangan 24 oras. Mike Enriquez, patay na. Hindi ko kayo tatantanan. Di ba? Ganon din ang ating pananampalataya sa Diyos. Dapat hindi ka kaagad bumibitiw sa pananampalataya. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos. Let us put your trust in God. Sabi nung hukom mo, sabi niya, bibigay ko na nga yung kasagutan dito. Baka mamaya, mainis pa ako Baga nakulitan na siya. Pero sa Diyos, hindi yung nakukulitan ng Diyos. Gusto ng Panginoon na tayo ay talagang we depend on Him. Pag sinabing trust, alam niyo po ba yung ibig sabihin ng trust? Trust means assured reliance on the character, ability, strength, or truth of someone. Ito yung tinatawag na to place confidence, na patuloy nating ibigay yung kumpiyansa, yung buong pagtitiwala natin, na pinaniniwalaan natin na meron Diyos na nangako at ito ay tutuparin niya sa ating mga buhay. Kaya sa buhay po natin, when we put our trust, maniwala ka.
sa Diyos na nangako sa atin. Kaya nga ako naniniwala ako na lahat ng bagay na ginagawa po natin kapag pinagkatiwalaan natin ang Diyos, I know and I believe, ang Diyos ang magpapatupad niyan. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga malinaw ang sinasabi ng John 14 na verse 1 na huwag tayong mabalisa. Sinasabi ng Panginoon, trust God. Huwag tayong mabalisa. Believe in God and also in me. So tingnan niyo yung malinaw na sinasabi ng Panginoong Jesucristo. We need to believe God. Paniwalaan natin siya. At ano rin ang sinasabi ng John 16:33? Tingnan natin yung sinasabi ng John 16:33. Huwag na kayong mabalisa. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So very clear ang scripture. Kung ikaw ay believers, pag nagtiwala ka sa Panginoon, we are an overcomer. Tayo ay mga anak ng Diyos, we are an overcomer. Ano yung sinasabi ng 1 John chapter 5? Na ang mga tunay na anak ng Diyos ay yung naniniwala kay Kristo na tayo po ay mapagtagumpay. Ayan. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga kung sumasampalataya tayo sa Panginoon at hindi tayo pangimbabawan ng takot, sapagkat sinasabi ng Scripture, hindi takot ang ibinigay ng Diyos sa atin. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, kundi power, self-control, love and self-control. Ayan po, sabi rito, sapagkat ang Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi Espiritu ng kahinaan ng loob, kundi Espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kaya nga mga kapatid, kung tayo ay struggle sa ating pananampalataya, marami tayong mga nararanasan, maniwala kayo sa sinabi ng Scripture. Nagtagumpay na si Christ. Sabi ni Christ sa krus ng Kalbaryo, it is finished. So ibig sabihin, kung tinapos na ni Christ yon, maniwala ka. Lahat ng mga struggle natin, marami man tayong kapigatian dito sa lupa, pero maniwala ka, tayo po ay pinagkalooban ng Diyos ng kapangyarihan, pag-ibig, at pagpipigil sa sarili. Kailangan nating pigilan yung sarili natin. Saan? Pigilan yung sarili natin to give up sa Diyos. Yung pananampalataya natin. Kapag tinignan natin yung Hebrew 11 verse 6, ano sinasabi ng Biblia? It is impossible to please God without faith, for He is the rewarder. Sabi doon, that He exists. Ayan o. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan kaluguran sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. That He exists and He is the rewarder that diligently seek Him. Kaya kapag tayo ay patuloy na sumampalataya sa Diyos, huwag nating hayaan yung kahinaan ng loob ang mangibabaw sa atin. Hindi kahinaan ng loob ang ibinigay ng Diyos sa atin. Fear not. Isaiah 46 verse 10. Ano sinasabi ng Isaiah 46 verse 10? Tignan natin, Isaiah 46 verse 10. Huwag kang matakot. Tignan ninyo, sa simula pa'y itinakda ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ang 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ang Diyos ay sa atin. Sabi niya, ako'y sa iyo, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba,
palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen po ba? Sa buhay po natin na ito na tayo ay dumadaan sa mga struggle ng pananampalataya natin, have faith in the Lord. So sa pagwawakas ko sa hapong ito, sinasabi ng scripture na sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Huwag tayong titigil sa pananampalataya natin. Patuloy tayong magpatuloy sa Diyos. Sabi diyan, ipaglaban mo ng puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Huwag nating hayaan na ang buhay na walang hanggan na tinanggap natin ay maglaho na parang bula. Bagamat ang Diyos kapag binigay niya yan, hindi yan mawawala. Pero tandaan po natin, ang corona ay pwedeng mawala. Sa anumang kadahilanan, kapag tayo ay nanghina sa pananampalataya, pwedeng mawala ang lahat ng mga nagawa natin sa mga nakaraan. Pero ang buhay na walang hanggan ay ibinigay na ng Diyos yan. Pero yung crown, yung corona, kaya nga sa buhay po natin, let us continue to fight the good fight of faith. Katulad ni Jacob, nakipagbuno siya hanggang madaling araw. Hanggang sumikat ang araw, hindi niya pinayagan na siya ay, hindi pagpalain ng Diyos. Kaya sa bawat isa sa atin, hayaan natin, Lord, hindi ko bibitawan to, ibigay mo na. Si Jacob, ganun siya eh. Kaya pinalitan ng pangalan niya, hindi na siya Jacob, Israel. Tingnan niyo sa Genesis 32, verse 31, I think. Na pinalitan yung pangalan niya, hindi na Jacob, kundi siya po ay Israel. 28. Sinabi sa kanya na lalaki, mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Amen po ba? Kaya sa buhay po natin, huwag kang titigil sa pananampalataya mo. Na mahina ka, hayaan mong fight the good fight of faith. Katulad ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, siya po ay nakipaglaban sa kanyang pananampalataya hanggang siya po ay kunin na ng Diyos. Kaya sa bawat isa sa atin, isang halimbawa si Jacob sa lumang tipan at sa bagong tipan si Apostol Pablo. Let us fight the good fight of faith. Kapag maraming struggle, fight. Huwag kang titigil. Amen po ba? So patuloy natin lahat ng mga bagay na natutunan natin at naniniwala ko na ibibigay ng Diyos sa atin in due time, in His time. Ang Diyos hindi nahuhuli palagi ha. Ang Diyos po ay laging present. Laging on time. Hindi ho siya nahuhuli. Kapag yung panahon na kailangan mo na, nandyan siya palagi. Amen po ba? Kaya sa oras pong ito, I encourage every one of us, kung marami kang struggle ngayon, na-struggle ka sa pananampalataya mo at marami po ngayon. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, ang maraming tao, struggle po sila. Struggle sila sa mga anak, struggle sila sa kanilang mga expenses, struggle sila sa kanilang mga sarili na talagang hindi nila alam kung ano nang gagawin nila sa buhay. Struggle sila sa kanilang mga business, struggle sila sa kanilang mga trabaho. Maraming struggle, lalo na ang mga estudyante ngayon. Napakahirap mag-aral ngayon. Nung unang panahon, parang okay lang, pabanjing-banjing ka lang. Pero ngayon, hindi na ganun. Napakahirap mag-aral. Noon, kahit hindi ka mag-review, pasok ka, pasado ka, may 75 ka, okay na yun. Eh ngayon, pag nasa line of 8 ka, parang mababa pa eh. Talagang yung mga estudyante ngayon, parang bagsak yung kanilang moral.
pagbababa yung grade. Pero noon, okay lang. Masaya ka, makakuha ka ng magandang, 75, 76. Parang sabi ni Duterte, aanhin ko pa yung mataas na grade. Yung sobra sa 75. Hindi naman magagamit yun. Sabi ni Duterte. Kaya kung sumobra sa 75, praise God. Di ba? Pero ito po yung ating gagawin. Let us continue to fight the good fight of faith sa buhay natin. Amen po ba? Para patuloy po tayong magkaroon ng pagtatagumpay at ang Diyos po ibibigay niya yung ating pagpapala na ipinangako niya sa buhay ng bawat isa. So anuman yung inyong mga panalangin sa oras na ito, have faith in the Lord. Hindi po ako ang magbibigay nito. Ang Diyos ang magbibigay nito. Kailangan mo ng kapayapaan, ang Diyos ang magbibigay nito. Kailangan mo ng emotional strength, ang Diyos ang magbibigay nito. Kailangan mo ng physical strength, healing, ang Diyos ang magbibigay nito. Kailangan mo ng spiritual strength, ang Diyos ang magbibigay nito, hindi si pastor. Kung sa oras na ito, isasambahin mo siya sa espiritu at sa katotohanan, nang may pananampalataya, ibibigay ng Diyos sa iyo anuman ang iyong kailangan. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay patuloy na sumamba sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa oras na ito, wala pong iba na makapagbibigay sa atin ng hinihingi po natin. Only God. Pero sa oras pong ito, nais ng Diyos na ibigay po natin yung nararapat sa Kanya. Ano yung nararapat? Nararapat na pagsamba. Gusto mong ibigay ng Diyos sa iyo ang hinihingi mo, ibigay mo yung nararapat sa Diyos. Amen po ba? Sa buhay po natin sa oras na ito, hayaan mong sambahin mo siya. Malaya mong sabihin sa Kanya yung laman ng puso mo bilang pasasalamat sa Kanya sa buong linggong ito, sa buong buwan na ikaw ay sinamahan ng Diyos. Sa oras na ito, hayaan po natin, patuloy mong usalin sa Diyos ang iyong panalangin. Manalig ka sa Kanya at patuloy kang manampalataya. Sing this song, believe in faith and worship Him. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on. Wala nang ibang Diyos na sasama sa atin. For there I find you waiting. Nag-aantay po ang Diyos sa atin. And there I find relief. So with all my heart I'll worship. I worship. And unto you I'll sing. I'll sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you and we worship you this place. Sing it once again with all our heart. At habang ikaw ay nakataas ang kamay, hayaan mong i-express mo sa Diyos ang iyong puso. In spite of many struggles, worship God.
Patuloy mong sabihin sa Panginoon, Lord, you are the peace in my heart. Ikaw ang Diyos na siyang gumagabay sa akin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa akin ng pag-asa. Yes. For there I find you waiting. And there I find release. Really. So with all my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this place. Let the people sing, for you alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. We love you and we worship you this day. Yes, Lord, we give you praise, oh God. We glorify your name. You alone are God. You alone who deserve all glory, all the honor. Kapatid, sa oras na ito, when God please, He gives the reward. Kapag nalugod mo ang puso ng Panginoon, sa oras na ito, nais ng Diyos. And God inhabits the praises of His people. Hayaan mo sa oras na ito, patuloy mong abutin ang puso ng Panginoon. This is the time na patuloy nating ibigay sa Diyos yung pinakamataas na pagsamba. Sapagkat ang Panginoon ay naghahanap ng pagsamba sa kanyang mga tunay na anak, sa kanyang mga pinili. And this is the reason why we live. The reason why God chose you. It is because we need to worship Him. Kailangan natin siyang sambahin because God inhabits the praises of His people. And right now, this is the time for you. Kapag nalugod mo ang puso ng Panginoon sa oras na ito, then God will give the blessing na inaantay mo sa oras na ito. Don't stop. Huwag kang manatiling nakatayo. Huwag kang nanatiling nanonood ka lang sa katabi mo. Yes, desire more of the presence of God. Worshipper, patuloy mo sambahin ang ating Panginoon. Huwag tayong masanay na tayo ay patuloy na parang tuod lamang. Ipadama mo sa Panginoon ang iyong puso. Let us continue to express
the true worship that God inhabits to His people. Let us continue to express. Hallelujah. Worshipper, begin to worship Him in the Spirit and in truth. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Adore you, Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you, and we worship you this day. Lord, salamat po. You alone deserve our worship. You alone deserve all the glory sa aming mga buhay. Katulad, Panginoon, ni Jacob, he didn't stop until he received what he desired. Kapatid, sa oras na ito, tinanggap mo na ba ang iyong hinihingi sa Diyos? Naabot mo na ba ang puso ng Diyos? Sa oras na ito, kneel down. Kneel down before the Lord. Yes. Hallelujah. Huwag nating tipirin ng Diyos. This is the time. Ito yung oras natin na ibigay natin sa Panginoon yung pinaka-the best na pagsamba. Huwag nating pigilan ang ating mga sarili. Come on, church, express yourself to the Lord. Hindi tinitignan ng Diyos na ikaw ay bigat na bigat. Ang tinitignan ng Diyos ay yung puso mong sumasamba sa Kanya. Yes. Come, Holy Spirit. Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Yes, Holy Lord. Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more.
held in your hands from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Ika'y mabuti sa lahat ng oras. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti mapagay lanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa po natin inagdara, ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan sa pinakahuling pag-awit. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Yes, hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Diyos sa Espiritu at katotohanan. Buka po natin ang ating bibig, sambitin po natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang kadakilaan. Mga kapatid, katulad ni Jacob,
nang siya ay magsimulang manalangin sa Panginoon, in spite na merong struggle sa harapan niya, pinaalala niya sa Diyos ang lahat ng pangako ng Diyos. Panginoon, sinabi mo ito. Sinabi mo, uuwi ako, at sinabi mo, sasamahan mo ako. Kapatid, sa oras na ito, it is time na balikan mo ang sinabi ng Diyos sa iyo. Balikan mo. And don't stop. Even struggles come in front of you. Patuloy mong usalin sa Diyos, Lord, sinabi mo po ito. And right now, patuloy akong mananalangin para sa iyo, kapatid. Ano man ang iyong struggle, patuloy kang manampalataya sa Diyos. Yes. Katulad ni Jacob na napakalaki ang nakaharang sa kanyang harapan upang siya'y makarating sa lupa na kung saan nais ng Panginoon na balikan niya. Yes, sa bawat isa po sa atin merong nais na puntahan tayo ng Panginoon. Pero may hadlang sa harapan natin. Right now, believe it by faith. As I pray right now, believe and receive it by faith. Yes, sabihin mo sa Diyos ang iyong mga struggles. Father, in the mighty name of Jesus, narito, Panginoon, ang iyong mga anak. Lord, buong pusong sumasampalataya sa iyo. But then, God, they are struggling, O God. In front of them, may mga nakaharang sa kanilang harapan upang tamasahin nila, Panginoon, ang mga biyaya, ang mga pagpapala mo. But then, God, you said in your word, I will never leave you. Yes, move on. Move forward. In the mighty name of Jesus, Lord, continue to strengthen your people, O God. Palakasin mo po sila. Yes, pinalalakas ka ng Panginoon ngayon. Have faith. Receive the blessing of the living God. Tanggapin mo ang pagpapala ng Panginoon. Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Yes, receive it by faith in the name of Jesus. Yes. Through your suffering, patuloy na pabubukalin ng Diyos ang pagpapalang ito katulad kay Jacob. Sa kanyang hips, siya ay iika-ika na tinanggap ang pagpapala. Pero naranasan niya ang pagpapalang kanyang inaasam. Yes, right now, sa mga hirap natin na naranasan ngayon, yes, pabubukalin ng Diyos ang pagpapalang nagmumula sa Kanya. Yes, receive it by faith. Lord, salamat, Panginoon. Patuloy mo nang binuksan ang pagpapala sa inyong mga anak. Yes, physical, emotional, mental, financial, breakthrough, and higit sa lahat ang spiritual breakthrough. Lord, hindi na po sila, Panginoon, maaalipin pa muli ng kasalanan. Maaalipin pa muli ng takot sa kanilang puso. Sapagkat Ikaw ay Diyos na nagbigay ng kapangyarihan sa amin. Nagbigay ng pag-ibig na lalo mag-aalab ang pag-ibig namin sa iyo. Lalo mag-aalab ang pag-ibig namin sa salita mo. Lalo mag-aalab ang pag-ibig namin sa iyong mga anak. At higit sa lahat, Panginoon, patuloy, O Diyos, ang pagpipigil sa sarili. Lord, salamat po sa iyong kapangyarihan na patuloy na tinugon mo na ang panalangin ng iyong mga anak. Salamat po, O Diyos, uuwi sila na taglay nila, Panginoon, ang tagumpay na nagmumula sa iyo. I speak blessing in the name of Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng mga nananalig at nananampalataya magsabi ng malakas na Amen. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Tunay ang napakabuti ng ating Panginoon. God is good! All the time. All the time! God is good. Paselyuhan po natin at ideklara ang kabutihan and faithfulness ng ating Panginoon. Let's sing praise, for the Lord deserve our worship and adoration. Let's sing, God is great! Oh,
to the faithful one, Jesus Christ, God's Son. Let's continue to clap our hands. All creation gives you praise. You alone are truly great. You alone are God who reigns For eternity. Yeah. God is great and His praise fills the earth, Fills the heavens, and your name will be praised to all the world. God is great. God is great. Sing His praise. All the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Oh, to you, oh God, we bring. Jesus, teach us how to live. Let your fire burn in us, that all may hear and all may sing. God is great, God is great, And His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Holy is the Lord, the whole earth sings, the whole earth sings. Let's sing, God is great, God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. Minsan pa, God is great, God is great, and His praise fills the earth, fills the heaven, and your name will be praised through all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're